Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Akala ko sa mga palabas lang sa sinihan ko makikita ang ganoong eksena, pero totoong-totoo pala talaga. Naging mabilis ang kilos ng kamay na duguan. Tumalon ito sa mukha ni Louie. Nagsigawan silang tatlo. Tinusok nito ang dalawang mata ni Elias. Kitang-kita ko kung paano ito nanggigigil. Bumulwak ang dugo sa mata ni Louie, habang si Louie ay sumusugod kay Elias gamit ang balisong. Ay tinusok nito ang kamay, pero mabilis ang kilos ng kamay. Bago pa ito matusok ay tumalon na ito sa mukha ni Lando, dahilan para ang balisong ay sa mukha mismo ni Elias tumama. Napuno ng nakakapangilabot na sigawan sa lugar na iyon. Napatulala na lamang si Louie dahil sa nangyari na siya ang may kagagawan. Nanghihinang natumba si Elias habang sapo-sapo ang dugoang mukha. Sumigaw ng tulong si Lando kay Louie. Pilit nilang inaaalis ang kamay na nasa mukha nito, pero nakita ko kung paanong hirap na hirap silang alisin ito. Naihagis nila ang kamay sa di kalayuan, pero mabilis itong kumilos. Muli itong umakyat sa ulo ni Louie, bumaba sa leeg at pilit na sinasakal ito. Narinig ko pang sinigawan ako, Lando, na tulungan ko daw sila. Pero naging manhid at nanghihina ang aking tuhod dahil sa pagkagimbal. Natumba pa at bumagsak sa lupa si Louie. Nangingisay dahil inikot-ikot ng kamay ang ulo nitong hanggang sa maputol. Sabay kaming napasigaw ni Lando nang makita naming gumugulong-gulong ang putol na ulo ni Louie. Tatakbo sana si Lando, pero nahila ito ng kamay. Malakas nitong hinablot ang ulo at nilakumos iyon na parang papel. Nadurog ang ulo nito sabay sabog ng utak nito. Sa mga mata ko, doon ko lang napansin na may itim na figura ang nakatayo habang ang kamay ay nasa ere. Ito marahil ang kumokontrol sa kamay. Nanginginig akong umatras dahil wala pa rin akong lakas. Sa aking pag-atras, nakita ko ang dalawang bilog na mata na gumugulong sa aking tagiliran. Pag-angat ko ng aking mukha, naroon ang itim na figura habang ang kamay ay nasa ere. Ilang beses akong lumunok ng laway bago nakiusap. Alam kong kaluluwa iyon ni Boyang. Nakiusap akong huwag akong patayin dahil wala akong kasalanan. Pagkasabi ko noon ay tila nagkalakas akong tumayo at tumakbo.
Nilisan ko ang sementeryong iyon na baon-baon ng nakakahilakbot na pangyayari. Kinaumagahan, nabalita nga ang nangyari, pero naging tikom ang aking bibig sa mga nangyari. Pilit kong kinalimutan ang pangyayaring yun. Hindi na ako nag-usisa pa, lalo na doon sa buhay na putol na kamay. Nilagnat ako ng sumunod na araw at nagkasakit na hindi maipaliwanag ng doktor. Sa habag ng Diyos, gumaling ako. Ilang buwan pa ang lumipas. Nadestino ang aking tatay sa Maynila, dahilan para dito na kami sa Kamaynilaan manirahan. Ngayon, matanda na ako at mga pangyayaring iyon sa buhay ko ay paulit-ulit ko na lamang ikinukwento sa aking apo. Hindi ko alam kung naniniwala ba sila sa akin, pero iisa lang ang iniiwan ko sa kanilang bilang payo. Sikapin nating maging mabuting tao. Huwag tayong magpapadala sa ating mga galit. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.